Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Alicia. Dito sa ating dulahang Love and Memories. Nagalit ako kay Rosie nang isinuot niya ang baguhong damit at napunit pa. Pati ang inay ko, kinampihan si Rosie. Kaya nasigawan ko ang inay ko at sinampal niya ako, pinalayas. At nakitira ako sa isang tiyahin ko. Minsan ay dumalaw sa bahay si Rigon. Hinanap niya ako, pero sinabi ni Rosie na wala ako. Kaya umalis na agad si Rigon. Isang araw ay sinabi ng tiyahin ko na lumabas ako sa kwarto at nabigla ako sa nakita ko. Hindi ko akalain. Ikaw pala ang sinabi ni auntie na bisita ko. Paano mo nalaman na nandito ako, Rigor? Nagtanong-tanong sa mga kaibigan mo. Alam ko naman na hindi sasabihin ni Rosie kung nasaan ka. Alam mo na ba ang nangyari sa akin? Kaya dito ako nakikitira sa auntie ko? Oo, Alicia. Alam mo ba na matagal ko lang gustong kausapin ka. Pero nagdadalawang isip ako dahil sa kapatid mo. Kaya mabuti na lang at umalis ka sa bahay ninyo. Kaya ito na yung pagkakataon para malaman mo na umiibigin ko sa iyo, Alicia. Mahal na mahal kita. Pero papaano naman yung kapatid ko na umaasa sa iyo? Wala akong pagmamahal sa kapatid mo. Ikaw ang tinitibok ng puso ko, Alicia. Anong magagawa ko? Alicia. Rigor, ang kamay ko, bitawan mo. Baka makita ka ng auntie ko. Wala siya na dito. Nakita kong walis na siya. Kaya samantalin na natin ang pagkakataong ito, Alicia. Rigor, huwag mo ko yakapin. Hindi pa kita sinasagot. Hindi ako manghinayang, Alicia. Hindi lang ako magkapaghintay. Huwag. Baka may makakita sa atin. Isusumbong pa ako sa mga magulang ko. Nakasarado ang pinturang kwarto mo. Walang makakakita. Ano man ang gagawin nating dalawa? Alicia. Alicia. Rigor. Alicia. Rigor. Sa akin to, Rigor. Paano na ako ngayon? Baka magbunga itong nangyari sa atin. Huwag ka mag-alala. Pananagutan kong nangyari ito. Alagad din magkapagpakasal na tayo. Ano, payag ka? Oo naman. Dahil nakuha mo ng pagkababae ko, kaya kailangan na magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Siyempre. Para wala nang sagabal sa ating pagmamahalan. At magtiwala ka sa akin. Hindi kita lulukuhin, Alicia. Dahil mahal na mahal kita. Pwede bang marinig ko naman sa'yo? Mahal mo rin ako. Oo, Rigor. Mahal na mahal din kita. Kaya lang, ipapaubaya sa anak kita kay Rosie.
Pero sa nangyari sa atin ngayon, hindi na ako papayag na iwanan mo pa ako. Hindi na, Alicia. Dahil ikaw ang mahal ko. At gusto kong makasama habang buhay. Ako rin, Rigor. Kung si Rosie ang mamahalin mo, baka wala na akong interes na magmahal pa. Hindi magiging matandang dalaga na ako. Hindi rin ako papayag dyan. Kaya, huwag kang mag-alala. Pakakasalan kita para hindi ka maging paulitan. Ngunit ikaw at ikaw pa rin ang minamahal. Tanging ikaw lamang magpakailan pa man. Di totoo na may iba na sa puso ko. Auntie, may ipagtatapat po sana ako sa inyo. Kailangan na malaman niyo po ito. Auntie, may nangyari na sa amin ni Rigor. Ano? Ay, kailangan na sabihin mo na dapat na siya makipag-usap sa magulang mo para may tagda ang kasal ninyo. Hindi ko alam, Auntie, kung pupunta sila dito. Dahil galit sila sa akin eh. Hindi nga ako hinanap kung nasan ako ngayon. Kaya kayo na lang ang bahalang makipag-usap kung sakaling mamanhikan si Rigor, ha, Auntie? Hindi bale. Pupunta ako doon sa inyo para sabihin na mag-aasawa ka na at mababanhikan na si Rigor sa susunod na linggo. Sige po, Auntie, para malaman natin kung anong desisyon nila sa pamamanhikan ni Rigor. Alam niyo, Auntie, wala na silang pakialam eh. Pero mas mabuti kung ipaalam natin na ako ay mag-aasawa na para wala naman silang masabi sa akin. Tama ka, Alicia. Kung harap sila, ay mabuti naman. Kung hindi, di naman problema. Dahil nasa hustong gulang ka na, Alicia. Opo, Auntie. Mas gusto ko na ipaalam sa kanila bilang respeto ko sa kanila bilang magulang ko. Kung ayaw nila akong kilalaning anak, bahala na sila. Oy, di bali, Alicia. Hindi kita pababayaan. Pupuntahan ko ang iyong mga magulang para malaman kung harap sila sa magulang ni Rigor. Kung hindi pwede, ako na ang tatayong magulang po. Maraming salamat sa inyo, Auntie. Dahil alam ko na kayo lang ang nagmamalasakit sa akin. At kayo na rin ang tinuturing kong ina. Dahil hindi ko nadama kay inay na ako'y mahal niya. Kundi si Rosie lang. Huwag ka nang magtampo, Alicia. Siguro may panahon na maiisip din nila na ikaw ay bahagi ng inyong pamilya. Kaya hayaan mo sila. Basta nandito lang ako na handang tumulong sa iyo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life come. Ano ka ba naman, Aureng? Hindi mo na naalala yung panganay mo. Di na din yung hinanap. Parang baliwala sa inyo si Alicia. Ay nako, madamot ang babaeng yon. Kahit kapatid, hindi inunawa, hindi man lang pinagbigyan, inaway pa. At alam mo pa, hindi ko nagustuhan ang inasal niya sa akin. Ako na kanyang inay, sinigawan, at sinabing sobra na daw ako. Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ni Alicia na laging nagpaparaya sa lahat ng gusto ni Rosie ay ibinibigay niyo sa kanya? Hindi naman lahat. Yung tama lang ang pagbibigay namin sa kapritso ni Rose. Ay nako, huwag mo nang ipagkaila, Aureng. Noon pa man ay alam ko na laging lugi sa hatian si Alicia. Kaya hindi ko siya masisisi kung di na niya matiis ang ginagawa ninyo sa kanya. Siguro, ubos na ang pasensya na. Kaya, sinagot ka niya, Aureng. Siya nga pala.
bakit ka nandito? Ano bang kailangan mo? May pinapasabi sa'yo yung Suel kong anak? Huwag mo sabihin dyan kay Alicia. Hindi ganun ang ugali niya. Mabait, maudawain, at mapagbigay. At masunurin pa. Kwan, may mamamanhikan. At gusto niya, nandun kayo. Ay, ikaw na ang bahalang makipag-usap sa mamamanhikan. Ayoko nang makialam sa bagay na yan. Dahil matigas ang ulo. Hindi niya alam ang magpakumbaba. Kaya bahala siya sa buhay niya. Inay, nakita ko nakausap ninyo si auntie. Bakit? Ano bang sinabi sa inyo? Sinabi na doon na daw tumuloy ang ate mo. Pero ang walang hiya, naglandi siya kaagad. Ha? Anong ibig niyong sabihin, inay? May nobyo na si ate? Oo, mayroon na. At sinabi ng auntie mo na mag-aasawa na raw yung ate mong malandi. Oh, di mabuti. Para wala na akong kaagaw kay Rigor, pwede ko nang yayain na mamasya si Rigor. At gagawin kong lahat para akong mahalin ni Rigor. Pero, Rosie, anak, sana huwag kang mabibigla sa sasabihin kong ito, ah. Teka, kalimutan mo ng lalaking yun. Bakit po, inay? Sino bang sinasabi ni auntie na magiging asawa ni ate? Walang iba, kundi si Rigor, ang mapapangasawa ng ate mo. At ang sabi, may nangyari na daw sa kanila. At isa pa, ha? Buntis na daw ang ate mo. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Kailangan na hadlangan ninyo sila, inay. Hindi pwede naman tuloy ang pagpapakasal nila. Hindi! Ano, pupunta rito si Susi at may pinapasabi sa'yo. O ano yun? Doon pala tumira yung anak nating Suel. At alam mo ba ang kanyang ginawa? Anong ginawa na sinasabi mo? Gumawa ba siya ng kalokohan para mapahiyang pamilya natin? Oo, naglandi siya kaagad. Kaya yun, buntis na siya ngayon. Ano? Pananagutan ba ng nakabuntis sa kanya? Baka iliwanan sasabihin mo kung sino ang lalaki yun para magbayad sa ginawa niya kay Alicia. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan dahil pakakasalan siya. Kaya pumunta nga dito si Susi para ipaalam ang pamamanhikan ng magiging asawa para maitakda ang kasal nilang dalawa. O ano, gusto mo bang ikaw na ang humarap at makipag-usap sa mamamanhikan na mga magulang ni Rigor? Bakit ikaw? Hindi ka ba pupunta para alam mo kung kailan sila ikakasal? Hindi ako makikipag-usap. At kahit sa araw ng kasal ng Alicia na yon, ha? Hindi ako dadalaw. Howring! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin.
ano pong resulta ng pakikipag-usap ninyo kay inay? Pupunta ba sila dito sa araw ng pamamanhikan ni na Rigor at kanyang mga magulang? Ay, dako Alicia. Ikinalulungkot ko. Dahil matigas ang puso ng itay mo. Mas lalong nagalit sa iyo. Dahil naglandi ka raw agad. At inagaw mo daw ang lalaking gusto ng kapatid mo. Ano? Pero auntie, paano ako magpaparaya? Ayaw sa kanya ni Rigor. Nang sinabi ko na may gusto ang kapatid ko sa kanya. Hindi na niya iniintindi ang damdamin mo, Alicia. Ang iniisip lang ay ang kapakandad ni Rosie. Kaya hayaan mo na sila. Basta ang importante ay nasabihan sila. Kung hindi sila pupunta, ay wala kang kasalanan. At sabi pa ay, ako na ang bahala sa iyo. Kung ganun, auntie, matindi pa rin ang galit ni inay sa akin dahil makikipag-asawa na ako. Yun ang totoo, Alicia. Kahit anong paliwanag ko sa itay mo, ay hindi niya ako pinakinggan. Kaya huwag ka nang magproblema dahil matutuloy ang pagpapakasal ninyo kahit wala sila. Talagang ipinakita ni inay na wala siyang pagmamahal sa akin, auntie. Dahil galit pa din siya sa akin. At ang importanteng okasyon sa aking buhay, hindi sila dadalo. Hindi bali, auntie. Dito naman kayo na nagmamahal sa akin. Maraming salamat sa iyo, auntie. Walang hiya ka, ate. Inagaw mo sa akin ang mahal kong si Rigor. Ang sabi mo, hindi mo siya kursunada. Yun pala, atat na atat ka sa kanya, kaya nagpabuntis ka kaagad. Mula ngayon, ay ituring kitang patay na. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pang-aagaw sa mahal ko. Napakasakit sa aking kalooban. Ang pagkabigo ko kay Rigor. Parang gumanti si ate sa akin. Kaya nilandi niya si Rigor para mabuntis siya. Isinusumpa ko. Sana hindi habang buhay ay magiging masaya ka, ate. Hindi! I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Tapos na ang kasal natin, Alicia. Pero bakit malungkot ka? Hindi ba dapat masaya ka dahil wala nang handang sa pagmamahala nating dalawa? Masaya sana ako kung dumalo ang mga magulang ko. Talagang ipinakita lang nila sa akin na hindi ako mahal. Alam mo, nahihiya ako sa mga kamag-anak mo eh. Wala man lang sa pamilya kong nakita nila na pumunta sa araw ng kasal ko. Kaya mo na yan. Hindi mo na isipin yan. Importante, tapos din ang kasal nating dalawa. At ikaw ang pangarap kong makasama habang buhay. Ganon din ako, Rigor. Kahit alam ko na sasamang loob ni Rosie sa akin, sinunod ko ang tinitibok ng puso ko. At ikaw lang ang mamahalin ko, Rigor. Oo, Alicia. Akong bahala sa'yo. Kung ano man ang pinangako ko sa harap ng altar, yun. Tutuparin ko. Salamat ha. Sana balang araw, uuwi din tayo sa amin. At hihingi ako ng tawad sa mga magulang ko. Pero palilipasin ko muna ang sama ng kalooban nila. Saka tayo magpapakita sa mga magulang ko. At sana, patawarin nila tayo. Sige, kung yan ang gusto mo, yun ang gagawin natin. Sunod-suro na ako kung ano yung gusto mong mangyari. Kung gusto mong patawarin tayo ng magulang mo, sige. Pupunta tayo balang araw. Sana nga, para wala akong problema.
at maging maayos ang relasyon namin ng aking pamilya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Rosie, anak, huwag mo lang isipin ang lalaking yaon. Talagang hindi kayo para sa isa't isa. Pero masakit sa akin, inay, ang pagtatraidor ni ate sa akin. Sinungaling siya. Sabi niya wala siyang gusto kay Rigor. Ayan mo na. Tapos na yan. Makakahanap ka pa ng mas higit sa Rigor na yaon. Sa bagay, bata ka pa naman. Hindi ko alam, inay, kung makakalimutan ko pang kabiguan kong ito. Baka hindi ko kaya, inay. Si anak, pilitin mo na wag nang isipin ang bagay na nasaktan ka. Ituring mong masamang panaginip ang iyong pagkabigo at maglibang ka para hindi ka malulungkot. Ewan ko, inay, kung anong magagawa ko. Pero sa ginawa ng ate sa akin, ay gagantihan ko siya. Tandaan ninyo, inay, gaganti ako! Ano kaya ang planong gawin ni Rosie sa kanyang ate? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Alicia dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.